I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito na napakaganda, legit na man-made treasure marker at hindi lang treasure marker. Ito'y final marker to the buried treasures. Pero bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Shout out kay Jero Mendoza, Amor Alvarez. Shout out din kay Triple A, Vic, Michael Pagute, Johnny Light Channel, Zafero, Arcadio Angkon, Jeric Manlumahay, Jonathan Visaya. Shout out din kay Robert Cabonilas, Dongski Olivo, Iomer Anuevo, Turio Bulsao, kay Elmer Lozano, kay Lupi Marino, Rio Toledo, kay user Becky6, kay Sagayno at kay Rio Toledo at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito, super legit marker ito at hindi lang ito marker, ito'y final marker sa lalagyan ng treasures. So kung saan ito na lugar nakalagay, nakaposisyon, ay diyan na mismo ang kanyang pinagbaunan. Okay, so dumidistansya din, pero ang pinakaunang digging spot nito ay mismo ang kanyang baba, kasi ito'y nakaharap pa itaas. Kung nakatayo ito, kung nakaganyan yan ay treasure under, pero dahil sa nakaano siya, nakaharap pa itaas, so under ang kanyang meaning. Okay, pero hindi lahat ganyan. Meron ding kaibahan ito, kasi ang sign ng mga treasure ay hindi lang iisa ang meaning. Umaabot yan ng 3 kahulugan. Katulad nito, ang sign na ito ay nagsasabi ng big deposit of gold. Okay, big deposit of gold. Ito mismo, itong nagaganito, ito ay gold. Ito yung house of gold sa kin. Ito yung nagaganyan, no? Yung yan, yung kin, yung ginto. So ibig sabihin, pure ginto ang nakalagay, wala nang mga kasamang mga gemstones. Kasi kapag kin, kapag ganyan, mga ginto talaga ito. Pwedeng gold bars lang lahat, pwedeng mga alahas lahat, pero wala na yung mga gemstones, hindi na yung kasama. Kung gemstones, ito naman na kanji sign, ang makikita nyo, itong ganito yan. Takara. Takara means assorted kind of treasures. Halo-halo. Okay, so ito, meron siyang sa gitna. Kung napansin nyo, ano bang hugis yan, di ba? Yan ay hugis ng ulupong ng viper snake. So ibig sabihin, makamandag talaga ito. So ibig sabihin, mayroon talagang poison ang item dyan. Okay, at kapag may poison, ay dubling ingat kayo dyan, mga katiyats. Ngayon, tingnan natin kung mayroon bang binigay siya na direksyon. Okay, kung nakaharap ito pa itaas, so unang puntiryahin natin ay ang baba niya. So dito tayo, mga katiyats. Dito mismo, yan yung ilalim ng bato. Okay, kasi ano siya nakaharap pa itaas. Pero kung ito'y nakatayo, kasi hindi naman ko nakapunta diyan, kung nakatayo yan na nagaganyanan sa bato, yan, so ibig sabihin under or below, diyan mismo sa harapan. So dito ang okay niyan. Okay, dahil big deposit yan, ay laki-lakihan nyo ang opening ng hukay. Gawin yung 2x2 or 3x3 meters yan. 2x2 or 3x3 meters. Para makasigurado, 3x3 nyo na. Meters yan, hindi feet.
So yan yung kwadradong 3x3 dyan sa harapan. Okay, so lagyan nyo lang ng mga na lock ang bato kasi baka gugulong. Magandang pangtukod dyan ay tukuran nyo ng kukulamber dito, ganun din sa kabila. Tukuran nyo ng yung buo na puno ng coconut ng niyog. Hindi yung mga nilalagari na, yung buo talaga, yung pabilog na puno para matibay kasi malaking bato to. Andyan sila ka-TH nakatungtong. Okay, ngayong pangalawang paraan ito sa pagganap ay maghanap tayo ng mga dots. Ito kung legit yan na dots yan, wala nang ibang dot. So kung ito'y legit sa tingin nyo man-made, so ibig sabihin dito tayo sundan natin to na direksyon in 5 meters. So more or less yan, so pwedeng 4, 5, 6 meters. So pwedeng 4, 5, and 6 meters. So ibig sabihin 3 meters na opening yan ang hukayan nyo dito sa bandang kanan kasi nariyan ang dot. Pero kung hindi ito legit na dot, so hindi yan direksyon. Okay, kung hindi yan man-made sa tingin nyo ay wag na dyan. Ito na ang sundan natin mismo. Ito yung papuntang norte sa itaas na bahagi kasi mukhang paakyat yan eh. So kung mukhang paakyat ay malaki kasi siya, so hindi ito sa likod ng bato. Kung ang pinupuntihan niya ay norte, so pinakamalayo dyan ay 5 meters pa rin katulad nitong sa kabila. So dito ang big deposit sa norte. Yan ang ating pangalawang titingnan. Okay, pero pinakauna talaga niyan at parang 90% ay ang baba at harapan. Baba or harapan ito. Okay, at kung dahil nakaharap nga yan pa itaas, yung malaking symbol na yan, halimbawa ito yung bato at narito yung marka sa ibabaw at ito yung lupa, and then dito kayo naghukay, itong hinukay nyo ang harapan. Ngayon pagdating nyo sa 4 meters ay itry nyo pag direct yan, sintro sa bato. Kaya dito sa umpisa ay lagyan nyo na ng tukod ang gilid ng mga bato para hindi siya babagsak, hindi gugulong. Okay, so drift kayo. At kung nandito yung box sa bandang itaas sa 3 meters ay mahuhulog yan. Yan ay mga concrete box or ammunition boxes na nilalagay. So pag ganyan lang ang inyong ang inyong direksyon. Kasi ito'y under o front na sign. At pangalawa lang yung papunta tayong norte. Kasi kung ginawa nilang arrow ito, kung arrow ang ibig sabihin niya ng kahulugan yan kasi may ulo ng ulupong. So ang ulo ng ulupong ay din yan, pointer. Kaya pangalawang natin ang norte, ang parting itaas ng bato. So 5 meters lang tayo. Ngayon kung wala talagang makita, pwede kayong mag-adjust ng 5 less. So 4 and 5 plus 1 is 6. 4, 5, 6 meters ang mga adjustment dyan. Malapit lang talaga yan kasi ito na yung final marker to treasure. Hindi ito yung pointer. Ang pointer ay nagtuturo pa yan sa isang marker na countersign. Ito hindi na ito nagtuturo ng countersign. Sure ball na ito, kaya ang gawin nyo, dahil malaking bato yan, bago kayo maghukay, pukpukin nyo muna ang palibot ng bato. Masuhin nyo muna ang bato, ang palibot,
ang lahat ng parte ng bato, lalo na itong ulo ng ahas, ito, pukpukin nyo yan, baka merong butas dyan, merong patch ng semento, at kapag mabutas yan, merong chamber sa loob nito. Okay, so yan ang ating una na gawin. So 3 paraan lahat yan: harapan, test dig, at bandang itaas, test dig, at ang pinakauna ay ang bato mismo. Okay, so good luck sa inyo mga ka-TH. Ito yung 100% treasure sign, treasure marker. At 100% kung hindi pa yan na-recover, ay nariyan lang. Kaya ipagdasal lang natin na mababaw lang siya, sana ay medium deposit na umaabot lang ng 7 meters deep. Meron ng mga 7 meters na medium deposit na. At sana ay vertical tunnel lang siya at hindi siya nag-iiba ng direksyon sa ilalim ng lupa. Yan lang ang ating panalangin. Okay, so kayo magpaalam ng mga ka-TH. Good luck. Maraming salamat sa lahat. Paalam.